pwede ba nating sabihin sa ating tenga, sa ating mata, sa ating bibig? Pwede ba tayong mag-declare ngayon? Ayan, sabihin mo nga sa tenga mo, tenga, makinig ka muna ng preaching. Ayan, si tenga. Si mata, mata, mag-focus ka muna kay pastor. Ayan, at ang ating bibig, bibig, mamaya na makipagdaldalan. Ayan, sige po, let us welcome the man of God, Pastor Raymond Dalman. Okay po, tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Samahan po ninyo ako sa aklat po ng Isaias, sa chapter 55, verse 6 to 11. Isaias 55, 6 and 11. Ito na. 1, 2, 3, go. Hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Gusto ko mag-preno muna tayo doon, ano? Hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Okay, gusto ko lang bigyan kayo ng isang napakagandang malinaw na background tungkol po sa paglapit natin sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, we are blessed. We are blessed. Nung araw ay kailangan ay ang tao bago makarating sa Diyos, may tagapamagitan na ibang propeta. Ang propetang ito ang lalapitan para na sa ganon, maipahayag mo yung pangangailangan mo sa Diyos. Pag ikaw may sakit, pag ikaw ay may lubhang napakalaking problema, ang the man of God, siya ay nagre-represent sa Diyos. So walang diretsyong nakakausap patungkol sa Diyos. Hindi ho ba blessed tayo sa panahon natin ngayon, wala na tayong dadaan ng pastor, although ginagawa pa rin natin yan, kailangan na natin dumiretso sa Panginoon at rekta tayong nakikipag-usap habang siya ay matatagpuan pa. Amen? Ibig sabihin, matatagpuan pa, the time will come. Dadating yung panahon na hindi na siya matatagpuan. Sabi niya, habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya ay malapit pa. Ibig sabihin nun, may mga tao po na kahit anong dasal nila ngayon, wala na homes, kwenta ang dasal nila. Bakit? Nilayuan na sila ng Diyos. Isirara ng Diyos ang pintuan ng langit para sa Kanya. Verse 7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama, dapat magbago ng pag-iisip ang taong ligo, sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabaganan mula sa Diyos. Makakamit nila ang kapatawaran. Verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil ng pag-asip at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Pause mo na. Sabi niya, as the crystal ice I know. Sabi niya, walang kristal, walang yelo, walang niebe na bumabalik pa sa kalangitan. Sabi niya, bagkos, ito'y dumidilig sa lupa. Ito, very, very powerful. His word will not return in void. Walang babalik sa salita ng Panginoon na hindi nagkaroon ng kabuluhan o katuturan. Nag-gets ko ba natin? Walang salita ang Panginoon na hindi babalik sa Kanya ng walang katuturan. Sabihin mo nga, walang katuturan. Next, tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Salamat po Panginoon sa presensya po sa umagang ito. Minsan pa naghahangad kami ng mga kapahayagan sa pagtutol namin sa mga bagay na nangyayari sa aming buhay. Ito ay natatanggap namin sa pamamagitan ng panalangin. Wala kaming kapangyarihan maliban kasiyahan mo kami. Wala po kaming kakayahan magtagumpay. Pero kapag kami ay inspired, kami ay nalunguban mo Panginoon ng iyong presensya, lumalakas kami. Hayaan mo na matutunan namin ng mga sangkap patungkol dito
sa pangalan ng Jesus. Tumaming dalangin. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay paano makatanggap ng mga hinihiling natin sa Panginoon. Tayong lahat ay makakaupo na. Noong nakaraang araw sa ating simbahay, ay tinalakay na ho natin yung apat na sino ho ang updated sa simbahay? Apat na sangkap para ho tayo ay makapanalangin ng matagumpay at makatanggap. Okay? Number 1, dapat ikaw ay anak ng Diyos. Kulang kami sa panahon para i-illustrate. Ang sabi ng Hebrew chapter 9 and 20, sabi niya, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Ano daw ang naging dahilan para tayo ay makapasok sa kabanal-banalan? Yun. Nung una, hindi we have no rights. The all rights and privilege, lahat ng pribilehiyo at karapatan ay binigay po sa mga Hebreo, sa mga Israelita lang. Doon dumating si Jesus, doon nagpakilala si Jesus. Pero later on, sa panahon po natin, nung dumating si Jesus, binigyan po tayo ng karapatan. Sabi mo nga, karapatan. Madalas kong nini-illustrate yung sa bahay. Sino ang may karapatan sa bahay? Yung mga anak. Yan. Ang mga anak, ano yung karapatan ng mga anak? Karapatan kong mag-aral. Karapatan kong bihisan. Bigyan ng magandang edukasyon. Karapatan ng mga anak yan. Karapatan ng mga anak na yon. Yan. Marami po tayong karapatan bilang mga anak. All of the day, maraming anak na dadating sa bahay, maraming kabataan. Pero pagdating ng araw, ay pagdating ng gabi, ang tanging mga anak lang, ang tunay na mga anak, ang naroroon sa loob ng sambahayan. At kapag dumating na yung panahon na wala na si nanay at si tatay, ang may karapatan sa bahay ay kung may maiiwan. May maiiwan ba? Yun lang. Kung may maiiwan, sa mga anak iiwan. Tama? And all the rights, mayroong bagong batas ngayon. Actually, hindi siya bago. Dati na siya. Ang author po ng batas na ito, alam niyo kung sino? Si Ramon Revilla Sr. Senador ba yata siya nung ginawa niya ito? Congressman pala. At ang kanyang batas na ginawa, kahit anak sa labas, meron ng karapatan. Nadalhin ang pangalan. Di ba ngayon? Pwede nang dalhin. Kahit hindi kayo, So, kasi marami siyang anak sa hindi niya totoong asawa, sa isa o dalawa. Kaya lahat. Pero po sa Panginoon, ang anak lang ang magmamana, ang anak lang ang pinagbubuksan, ang anak lang ang may access, ang anak lang ang nasa bahay. Kaya, nung sinasabi po ng Hebrew chapter 10 verse 9, 19 at 20, kaya mga kapatid ko, malaya na tayo makakapasok. Amen? Yun. Yung telon na namamagitan, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa templo, tingin kayo sa akin, ang templo na kinaroroonan sa physical na katayuan sa Israel ay larawan ng templo na nasa langit. Okay. So, kung ano yung temple sa Old Testament, yan din yung temple na nasa langit. At ang temple ay nahahati po sa tatlo. Ilan? Ang una po ay tinatawag na outer court. Yan. Yung court, tabernacle o tabernacle ay nahahati po sa tatlo. Yung una po, yung outer court sa labas. Nandoon po yung mga taong hindi pa makalapit makasamba, nasa labas lang, pero may dala-dala ho silang handog. Nandoon po yung mga alaga nilang baka, kambing, at tupa, kasi pang-sacrifice. Sa outer courts, may basin at may hugasan. O basin. Tapos, may burning incense, doon pinapatay yung handog. Tapos, kasunod po niyan, yung tinatawag na inner court. Parang ganito, may inner court tayo. Ito po yung inner court. Pero may isa pang namamagitan sa atin dito sa most highest court. Yan. Sa ibang lugar, bawal ka pupunta sa church nila na magsasapatos o magchichinelas.
Iiwanan mo yung kasi tinuturing nila itong kabanal-banalan. Oh, by the way, nire-respect natin yon, walang problema. Okay, pero gusto lang nilang alalahanin, yung ginawa ng Panginoon ay sobrang banal dahil ginawa niyang, binayaran niya ng kanyang buhay at sakripisyo para lang tayo ay maging konektado uli sa Kanya at makalapit sa Kanya nang hindi nadadaan sa kani-kanino man. Amen? Kaya yung templo sa templo, ang nagsasacrifice, yung high priest, papasok lang po dito sa inner court na tinatawag, sa loob lamang ng 1 taon, 1 beses lang. Once and for all. Ano po dahil gagawin ng high priest? Maghahandog po siya ng isang handog na pangkalahatan. Pangkalahatan. Alam niyo po, pagpapasok na po ang January, sila po ay magsasakripisyo na namamanata na po sila at kailangan nilang preparado sila. Alam niyo kung gaano kaselan nung pag ginagawa ng high priest. Kasi nga po, hindi sila pwedeng maghandog kapag sila hindi nararapat sa Panginoon. Maaari nila itong ikamatay o madedo na kapag hindi naging ready ang kanilang mga physical at spiritual. Tandaan ho natin, kung naalala ho natin, sa Lumang Tipan, bawal po ang mga priest na may mga kapintasan o kapansanan. Okay? Kaya ako lang ay, nung nabuhay noon, hindi ako pwedeng maging priest. Hindi ako pwedeng maging pastor. Bakit? Marami akong kapansanan, di ba? Dapat husto sa tangkad. Yan. Tapos, magandang lalaki. Di ba? Tapos, walang kapintasan sa mukha, kahit ano lang. Peklat, kahit ano lang. Bawal kang maglingkod. Kaya imagine mo yung mga priest na naglilingkod, sobrang gandang lalaki. Pero meron pang isang tinitingnan ng Diyos, hindi lang sa physical, kundi sa puso. Alam niyo kung bakit? Kaya nakakatakot po, pag siya po ang high priest, ang trabaho lang po ng high priest, ay pupunta ho siya sa altar na ito, sa kabanal-banalang dako, once in a year. Dito po sa inner court, ang mga ordinaryo na priest, yan ang naglilingkod. Pero yung once and for all, maglilingkod siya dito, ginagawa lang po ito ng high priest, and once in a year. Okay? Pero bago dumating po yung unang taon na yon, hindi sila pwedeng maghandog na may kapintasan sila, mayroon silang kamalian sa kanilang puso. Kaya, kailangan nilang, alam niyo po, pag nagbasa ng ang mga eskriba ng kanilang mga Biblia noong panahon na yon, which is yung Latin, yung kanilang scroll, kailangan nilang maligo ng 7 beses para banggitin lang yung salitang Yahweh. Actually, yung Yahweh ay wala siyang vowels at consonant. Kaya, hindi nila mabanggit. Napaka-ingat nila at kailangan nilang maligo ng 7 beses. Kung hindi, baka masumpungan na sila'y marumi, mamatay sila. Naku, nagkakatakutan ang mga priest para mag-serve sa temple. At ang pinakamahirap na ginagawa yung high priest, papasok siya dito sa most holy place or Holy of Holies. Ang tawag dito? Holy of Holies. Kabanal-banalang dako. Ang nakakapasok lang dyan, high priest. Pero dito, may kilon, may telang makapal na hindi pwedeng basta-basta dadaan lang. Kasi ipinagbabawal na pumunta dito o mapunta ka dyan. Anong nasa loob po ng Holy of Holies? Kabanatipan, yung Ark of Covenant. Pangalawa, ano yung nasa loob ng Kabanatipan? Yun, may mana at tungkod ni Aaron. Yan. Yung mana, represent, sumisimbolo, kumakatawan ng God's provision sa loob ng 40 years ay 400 years ng mga Israelita sa Egypt. Ano nire-represent ng mana? God's provision. Ang pangalawa, Aaron's rod. Pinatutunayan at sumisimbolo ito na sa loob ng 400 years ng Israel sa Egypt, hindi sila iniwan ng Panginoon. Yung tungkod na yon ang naging direksyon ng buong Israel. Ngayon, walang nakapapasok doon maliban sa isang high priest.
At kinatatakutan. Kaya yung mga priest, yung mga scribe, yung mga priest na yan, mahaba po ang mga suot, may mga kalembang, may mga belt dito sa katawan, sa damit nila. At habang naglalakad, di ba mahaba ang tasil? Mahaba ang tasil habang sila naglalakad na ganyan. Nagdadasal sila na hindi sila mapuksa o mamatay. At meron pang isang mahabang lubid na nakatakos doon sa outer court. Alam niyo kung bakit ano purpose ng lubid? Kapag hindi na narinig yung kalimbang o yung tunog ng kanilang mga tassel at ng kanilang mga bell dito sa katawan, ibig sabihin, wala na, patay na yung priest na yun na naghandog ng araw na yun. Okay? So walang nangangahas makapasok dito. Pero alam niyo po, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang unang hudyat, ang unang effect ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nahati po. Sabi mo nga nahati. Ang tabing na namamagitan, yung telon, yung telon na namamagitan dito sa kabanal-banalang dako at dito sa inner court. Na ibig sabihin, malaya na tayo makakapasok sa luklukan, sa trono ng Panginoon. Anytime, anywhere. Jews ka man, Hudyo ka man, sabi niya, Gentile ka man, Romanian ka man, kahit barbarian ka man, sabi niya, lahat ay welcome na. Ano ang dahilan? May namatay, may nagbayad ng dugo, at yun ang sakripisyo ng ating Panginoon. And everybody said, Amen. At dahil nandito na tayo, malaya na tayo makakapasok sa trono ng Ama. Amen? Ang Ama'y naririto at ang naging daan ay ang krus ni Jesus. At dahil dyan, malaya na tayo makapagsasabi, makakapag-express ng ating relasyon. Sabi mo nga, relationship. Okay, ng ating relasyon sa Panginoon. Ang ibig sabihin, maaari na tayo makakapasok sa kabanal-banalang dako. Pakisabi po ang malakas na amen. Naiintindihan nyo na maraming tao, pero anak lang ang maaaring tugunin ang pangangailangan. Maraming nagpipray. Diba sabi ko nga nakaraan, pati hold upper nagpipray. Sana huwag kaming mahuli. Yung mga loko-loko at mga siraulo, nagdadasal din, di ba? Huling biyahe na po ito. Magbabagong buhay na po ikaw. Nagpipray din siya, Lord, huwag niyong pabayaan mo. Di ba? Pero sabi ko nga nakaraan, prayer is not a religious term. It is a legal term. Pag sinabing legal term, legal matters for legal person. Paano yung legal? Papasok ka sa Malacanang, hindi ka pwedeng hindi dadaan sa tagapamagitan. Di ba? May mamamagitan doon. Dadating po. Hindi ka pwedeng dire-diretso doon. Dadaan ka muna. Pero alam niyo po, legal yun ang pagpasok mo doon kapag meron kang titulo. Ikaw ay meron kang appointment, personal appointment kay Bongbong na ating presidente. Legal na kapapasok ka ron. Pero tayo po ay nagkakaroon lang ng legal na karapatan kapag tayo po ay anak ng Diyos. Sino sa inyo nagpapasalamat na kayo ay ginawang anak ng Panginoon? Kaya sabi ko, maraming tumatawag, pero yun lamang tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Sino tumutupad? Yung mga anak. Amen? Ang pangalawa, dapat tayo lumapit na may pananampalataya. Hindi po lahat ng dasal pinapakinggan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, this prayer is the only portal in heaven is open. Walang portal na ginawang Diyos na nagbubukas maliban dito sa prayer, pananalangin. Kaya kasama siya sa paglago, kasama siya sa pag-unlad, at dito nagsisimula yung tinatawag na fellowship. Diba? Nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon. Very, very personal. Okay. Kaya tayo lumalapit na may pananampalataya. Ngayon, ano naman po yung with faith? Ang faith po is the substance of things unseen, but believing, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita pero inaasahan. So, hindi tutugon si Lord basta nag-pray ka lang. Kailangan manampalataya ka. Sabi ni Santiago, ang taong nananalangin at nag-aalinlangan ay hindi tutugunin. Kaya dapat walang alinlangan. Sabihin mo nga, may pananampalataya.
I-secure mo yung pananampalataya mo na habang ikay nagpipray, ay daratan ka ng iyong hinihiling. Yung pangatlo, dapat ay ito'y consistent. Sabihin mo nga, consistent. Ano ang ibig sabihin ng consistent? Tuloy-tuloy. Yan. Sa pananalangin, dapat hindi patid-patid. Hindi dapat nag-pray ka kahapon, hindi ngayon. Alam niyo po kung saan ina-apply ang the word consistent? Consistent means yung consistency, pag sinabing consistency, ganito. Ang batas po ng Pilipinas regarding of our insurances, ano ba, insurance ko natin na tinatawag Social Security System. Nilalapat ng batas na ito na kung ano ang ipapataw sa isa, ay ipapataw niya sa lahat ng Pilipino o member. Paano magbibenepisyo ng SS? Simple, number one, dapat member ka ng SS. Pag member ka naman, may pension ka na. Hindi pa. Pangalawa, dapat may hinulog ka. Ano ka, hinulog? Kukuha ka ng pension, wala ka namang hinulog. Oo, ang ikatlo, at least may 120 pala. 120 contributions. Months of contribution. 10 years. At least 10 years, ano? Okay. Kasi hindi pa ako nag-pension. Pero, yung pag sinabing consistent, yung ipinataw niya sa isa, pinapataw sa lahat. Ano yung sabihin ng consistent? Walang VIP. Walang pinipili. Amen? At alam niyo kung bakit consistent na pinapataw sa atin nila? Kasi si God, si Jesus, consistent din siya. Sabi mo nga, consistent si Lord. Pag sinabing consistent, eto yung gusto ko. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Panginoon. Yun pa rin ang gusto niya. Nagigess niyo? At tayo, hindi kasi ganon. Baka sakaling mapakiusapan. Baka makuha sa lagay. Di ba? Makuha sa regalo, di ba? Pwede. Pero ang pananalangin, consistent po ang requirements. Amen, amen. Kaya hindi pwedeng gagawin mong ambulance, Lord. Na kapag emergency, Lord, emergency lang. Tulungan mo ako. Hindi po pwedeng gano'n. Sa totoo lang, kaya siguro, yung sangkap na yun, ng pangalawa, ay naroroon. Meron kang pananampalataya. Pero pag wala ka namang consistency, kaya marami pala tayong prayer na, o request na hindi tinutugon. Kasi nag-pray ka nung nakarang taon na natutunan ko nga ito. Ang buhay ko pala, pagdating sa prayer life, pag ganyan din. Alam niyo ba kung bakit? Parang ang sarap mag-pray pagka may problema. Pagka ang ulam ay tuyo, tsaka kamatis lang. Parang, oh Lord, pagpakain mo kami. Pero pag lechon ang nasa harapan mo, hallelujah na lang. Kurot na kaagad. Di ba? Parang nakakalimutan na natin. Why? Kasi nga yun yung tendency natin eh. Kapag, meron nga akong kilala eh, magtatrabaho lang siya kapag wala na siyang bigas. Habang may bigas pa, tsaka na lang trabaho. Di ba? Kaya nung magturo si Jesus ng prayer, sabi niya, give us this day our daily bread. And another day, kinabukasan, give us this day. Again, daily bread na naman? Yes, why? Kasi gusto ni Lord, consistent ka. Kaya yung nag-pray ka lang dahil emergency, hindi yan yung principle na nakukuha mo. At nakakahiyangang sabihin, kaya maraming tao failure, maraming Christian failure, pagkakailangan na si Lord. Pagkakailangan ng si Lord. Bahala na kayo dumugtong. Dapat ang Christian, ang anak ng Diyos, dapat consistent. Sabi mo sa katabi mo, dapat consistent. Amen? Yan. Patas. Walang ano. Oo, walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang. Amen? Kaya, yung lapat sa isa,
lapat sa lahat. Consistent ang tawag doon. No favoritism. Sino dito ang tatay may favorite ka? Ako, dalawa lang ang favorite ko. Yung pinakamaganda kong anak at pinakapogi kong anak. Favorite. Kayo ha? Sino favorite mo? Okay? So dapat consistent. Amen? Ang pang-apat, nire-review ko lang po sa inyo kasi pwedeng emergency lang tatawag kay Lord. Pag napapahamak, tatawag kay Lord. Pag may problema, tatawag. Masarap po. Gusto ni Lord, sabi ng kanta, ano bang maging sitwasyon? Amen? Nasa church ka, amen? Ano bang maging panahon? Amen? Nasa church ka, nagpipray ka, nag-worship ka. Ano bang pagkakataon? Nasa church ka pa rin, amen? Ang tawag dyan, consistent. May high tide, may low tide, whatever tide. Nasa church ka kasi nag-worship ka, mahal mo si Lord. Maraming tao nagmamahal na ngayon, marami siyang biyayang tinanggap. Pero mas masarap mahalin si Lord kahit wala kang biyaya, wala kang natatanggap. Pero alam ni Lord na mahal mo siya kahit anumang panahon, kahit anumang sitwasyon. At hindi ka pababayaan ni Lord sa pananampalataya mo na yan. Sabihin mo nga, Amen. Ang pang-apat at napakahalaga na sangkap, in Jesus' name. Amen. Pag nag-pray tayo, sabi ni Jesus, kaya alam niyo po, marami po sa atin yung mga bago-bago pa lang. Tinuruan siya na mag-pray. So, habang nagpa-practice, habang inatukan ngayon, may nadalaw sila sa ibang bahay, natukahan siyang mag-pray. So, siyempre, siya naman ay bago-bago, so gusto rin niya, mas, Hindi ko pa, hindi, kaya mo yan. Hindi, nag-pray na siya. Ama, ganyan ang panalangin niya. Ama, nakikita niya talagang pag nananalangin siya. Pagpalain niyo po ang aming salo-salong ngayong hapong ito. Talagang seryoso yung panalangin niya. Pagpalain niyo po ang mga tatanggap, kaming lahat, Panginoon. At sa haba ng kanyang panalangin, ipanalangin niya pati bansang Pilipinas, pati yung mga congressman, mga senador. Ang problema niya, hindi niya alam kung paano tatapusin kasi bago pa lang. Naalala niya, nakapost lang siya dyan, nakapost. Naalala niya yung sulat. Ang nagmamahal. Ang nagmamahal. Dear Lord, ang tsaka sa dulo niya, ang nagmamahal. Ano dapat sa dulo? In Jesus' name. Kaya, may mga kapatid tayo, minsan nakikita ko yung naririnig ko. Ang kulang lang in Jesus' name. Walang mali sa prayer, pero merong kulang minsan, yung sangkap eh. Kaya lahat ng pinipray natin, sabi niya, lahat ng kailangan nyo, hingin nyo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ni Jesus, doon sa Ama. Amen? Okay, tingnan nyo sa akin. Doctrinal ho ito, theology. Si Jesus po ay anak. Siyempre pag anak, may tatay. Amen? In human form, siya po ay human form ha. Kasi kailangan din magkatawang tao. At dahil tao ang kanyang ililigtas, tao ang kanyang isasalba, kailangan niyang magkaroon siya ng tinatawag na reenactment sa pagkatao. Pero si Jesus has a divine o divinity ng kanyang pagkatao. Siya'y totoong Diyos, pero naging tao lang. Philippians chapter 2, di ba? Naging tao lang siya. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, 2:5 yata yan. At como hinubad ba, hindi na sa Diyos, Diyos pa rin siya. So, yung nature niya na pagiging tao ay nangangailangan din ng katulad ng tinuturo niya patungkol sa komunikasyon at relasyon. Kaya siya mismo, kahit Diyos siya, sabi kaya ang iba hindi ka Diyos si Jesus, bakit siya kailangan mag-pray kung Diyos siya? In human form, kailangan niyang magturo ng pattern patungkol sa kung paano ma-acquire yung divine nature niya. Kahit ikaw ay dual nature, kailangan mong i-reenact ito o reenactment upang maintindihan mo,
Okay, ang prayer nga pala, okay. Prayer is a heavenly aid. Heavenly aid for earthly manifestation. Earthly permission for divine intervention. Ang tawag sa prayer, earthly, sabi mo nga, earthly permission for divine intervention. Sa Tagalog, ang permiso ng lupa para sa makalangit na tulong o pakikialam. Eh, Pastor, hindi ba pwedeng kumilos ang Diyos na hindi tayo magpipray? Actually, totoo po yun. Hindi makakakilos mismo ang Diyos. Importante ito. Kaya bakit? Kasi kung totoo yan, if God is sovereign, kung totoong sabi mo nga, nakapangyayari. Ang Romans chapter 1 ay nagturo po ng the sovereignty of God. Kung nakapangyayari ang Diyos, bakit tayo nagpipray? Kung siya pala masusunod. Pag sinabing nakapangyayari o nasusunod siya, siya nasusunod. Eh bakit pa tayo magpipray? Ma-influensyahan ba natin ang Diyos? Sa tingin nyo, nai-influensyahan ba ng Diyos ang nagtao ang Diyos kapag umiyak ka, mag-fasting ka? Sa tingin mo, hindi? Oo. O, ikala ko ba kanina, God is consistent. Right is right. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. So, hindi siya pwedeng ma-influensyahan. Tama? Eh, bakit kailangan tayo mag-pray sa palagay niyo? Yan. Silent na natin yun. Kasi, yan, sinagot na ho natin kagina. Kaya, kuhanan niyo ho ito. Pag natutunan ho natin ito, Diyos ko po, lahat na ng mabibigat, lahat na ng pinakamahirap na sitwasyon, dumaan ka man, magagamit mo yung ginawa o kaya ay inilaan sa atin ng Panginoon yung prayer. Bakit? Pag nagpipray ka, nagbubukas ang portal ng langit. At ngayon, bakit ka kailangan makapag-pray kung hindi naman pala pwede implementsyahan ng Diyos? Simple lang. Ang salita ng Panginoon na nagsabi, and let them have dominion, from the word let them. From the word let them. Hayaan natin sila kaya ang tao po ang nakapangyayari sa lupa. So, kung ang tao binigyan na ng Diyos ng karapatan, tinatanggal din ng Diyos yung kanyang karapatan para sa lupa. Tama? At nagkakaroon lang ng panahon at pagkakataon ng Diyos kapag ang tao ay humingi ng permiso sa Diyos. We invoke the presence of God through our prayer. So hindi siya pwedeng gagalaw at hindi siya makakaroon ng kaparaanan kapag hindi ka nag-pray. Why we pray? Because God answers our prayer. Nung nakaraan sa simbahay, binigyan ko kayo ng maraming halimbawa at mas marami pang halimbawa patungkol po sa tumutugon talaga ang Diyos sa prayer. Pero ang sangkap ng panalangin, natuklasan ko, ito nga yun eh. Di ba? Ito ngayon yung dapat consistent ka. Pero una, pagka malabo sa'yo yan, hindi ka makakalapit. Di ba? Pwede ba yung isang palaboy na lang dadating sa bahay mo, pahingin ng pagkain. Di ba may lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, pagalingin nga po ninyo yung anak ko. Kumakain si Jesus, kasama ng mga alagad. Sabi ni Jesus ganito, tingin sa akin, kailanman ay walang karapatan ang isang aso. Ano hiningi ng babae? Kagalingan. Oh. Sabi niya, kailanman walang karapatan ang aso. Ang aso. Sabi ng babae, Panginoon, kahit mumo. Oh. Sabi niya, aso man may karapatan sa mumong nalalaglag sa bahay ng mayaman. Sabi ni Jesus, ngayon lang ako nakakita. Kaya yun yung word na faith. Nagkaroon siya ng access dahil sa faith. Amen? Na Diyos lang ang makapagpapagaling. Diyos lang ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Kaya ma-access ko ang langit. At yun ay inunong ni Jesus. O ngayon, why we pray? Kasi nga,
nasa langit, hindi pwedeng makialam sa lupa, kailangan na natin ihingin ang tulong ng langit. Hindi makakilos ang Diyos sa lupa kapag hindi tayo nakapananalangin. Tingin kayo, Pastor, ano ang itsura ng kalangitan? Ano ang itsura ng kalangitan kapag hindi ka nagpipray? Nakapost. Ang mga anghel, nakapost silang ganyan. What's next? Ay sabi ng mga anghel, hindi naman nagpipray eh. Nakabang sila sa sasambitin mo. Narinig niyo sinabi niya, my word will not return in void. Eh wala kang sinasabi. Napapansin niyo noon? Alala niyo? Lahat ng mga mirakulos na dumating sa buhay natin, nagsisimula sa confession. Sabi sa Bible, me and my word is one. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diyos yun. Yung Word na yun. Hindi pwede paghiwalayin. Kaya pag nagpipray ka at ginagamit mo na yung Word ni Lord, napansin ninyo? Sinasabi sa Old Testament, He sent you His Word and healed my disease. Ano yung unang padadala niya? Word! Pero yung word na yan, hindi makakapenetrate sa tao kasi bulag. Kaya yung mga tao, kamag-anak, kaibigan, asawa, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, blinded, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Meron silang piring, hindi nila nakikita yung liwanag ni Kristo. Alam niyo yung dala ni Kristo? Liwanag ng kaligtasan. Kaya kita mo, iba na yung mukha mo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, nagliliwanag ang buhay mo. May liwanag ang buhay. Pero nung wala tayo sa Panginoon, ang dilim-dilim ng buhay natin. Maya-maya nagmumurahan, maya-maya nagbabalibagan, maya-maya nag-aawat. Ang gulo ng buhay. Kasi nasa kadiliman nga tayo eh. Pero ngayon, ito yung liwanag na dala sa atin ni Kristo. Amen? Kaya sabihin mo, mag-pray na tayo. That the moment na nagpipray tayo, yung mga nakapost na angel, nagiging active. Ano? Pag magmamagic lang ba si Lord na magpapadala? Eh wala nga siyang karapatan eh. Kaya pag ikaw ay nag-pray, binibigyan mo siya ng karapatan. Lord, bigyan mo ako nito. Ikilis mo po yung kamay niyo sa makapangyarihan pangalan mo. Doon pa lang gagalaw. Doon pa lang makikita ang himala ng langit. Kaya pag hindi ka nagpipray, walang ginagawa ang langit. And everybody said, yung nakakuha, palapakan mo, Panginoon. Kaya pag nakuha mo na yan, yung principle ng prayer, hindi ka papayag nalalagpas yung isang araw na hindi ka magpipray. Sino dito nagpipray araw-araw? Sino nagpupuri araw-araw? Pero alam nyo, ito na problema natin ng lahat. Ito problema ng lahat. At ito ang nakararaming mga tao. Dito siya bumabagsak. Yung kahinaan natin, ang nagiging excuse natin para sa consistent life. Ulitin ko lang ulit. Ano ang problema natin lagi? Yung ating weaknesses. Mahina tayo. Lord, ipagod ako. Kaya mayroon akong kilala. Yung prayer request niya, sinulat niya na lang at pinaskin niya doon sa higaan niya. Lord, pakibasa. Bahala ka na pakibasa ng request ko. Bukas na lang kita tayo ulit. Abang ginawa mo pang utusan ng Panginoon. Kaya pag nagpipray ka rin, hindi mo inutusan si Lord. Hindi binabalik mo yung kanyang salita. Lord, sabi mo, yan, according to your word, and heal my disease. Kaya pinapaalala mo sa Diyos kapag nagpipray ka, Lord, sabi mo, ang lumalapit sa'yo, hindi mapapagiyak. Lord, sabi mo, blessed are those who are hungers and thirst in your righteousness, so that we will be filled. Mapupuno kami dahil nauhaw kami, naghahanap kami. Amen. Kaya ang prayer, hindi ka lang talaga hindi siya magic na 5 minutes, 3 minutes. Ang personal prayer life, hindi siya napupuno ng isang upuan na 5 minutes. At least 1 hour. Bakit? Napapaloob yung fellowship mo, di ba? Hinahanap ang Panginoon. Amen? Nakaalala niyo si David yung mga prayer. Hinahanap ko ang Panginoon. Hinahanap na uuhaw kami sa Panginoon.
Kaya ang ganda ho, ang prayer talaga pag natutunan natin sa church na yan, hindi na tayo ma-amaze. Makikita na natin ang mas marami pang mga himala sa buhay natin. Last time, sa simbahay, nagpatuto ako ng mga matatagal nating prayer. At ang isa sa pinakamatagal nating pinag-pray, yung lupa na malilipatan ng church. At para bang dahil 10 years, 15 years na nagpipray na tayo, tila bagang malabong salamin, parang suntok sa hangin at suntok sa buwan na hindi tayo makakasumpong. Until one day, nagbukas ng daan ng Panginoon. Nakapunta tayo sa lugar na ito. Na parang hindi ko inisip ni kahit sa akin kaisipan, hindi ko nakita. Pero isang bagay lang nilakaran ko. Diba, lahat ng pupunta ko, million. Lahat ng kakausapin namin, million. Pinakamainay, 4 million. Ang huling kinausap ko rito yung RL, 4 million. Yung pakita ng RL, saka malapit sa may tulay. 4 million. Until one day, dinala tayo sa lugar na ito. Bakit? Ang prayer, minsan, hindi yes ang tugon ng Lord. Minsan, kadalasan, wait and wait. Bakit wait? Hindi ka pa nagmamature. Hindi pa tayo nagmamature. Sino sa iyong anak nyo, bibigay nyo 1 milyon? O, di ba hindi? Baka 7 taon, si Kai, bibigyan mo ng 1 milyon. Meron akong sample. Ka-eskwela ko siya, grade 4, grade 5, and grade 6 yata. Yan, kilala yan ang mga kapatid ko. Dahil mayaman siya, siguro hindi ko alam kung bakit yumaman siya nung time na yon. Talagang big time siya sa eskwelahan, lahat eh. Galante bata na ito. Pero alam niyo po, sandali lang, naghirap siya. Bakit? Kung ano-ano lang yung pinabibili niya eh. Wala namang kakwenta-kwenta. May bata, nagdala ng baril sa eskwelahan. May bata, nagdala ng laruan. Di ba? Kaya hindi siya pagmamanahan, hindi siya pagkakatiwalaan. Bata pa siya. Kaya ang maturity, it takes time. It takes time. Sabi mo nga, it takes time. Yon. At para po maabot natin yung maturity ng pagtitiwala sa Panginoon. Ano yung pang-apat? Pray in Jesus' name. Sabi mo nga, in Jesus' name. Jesus. Alam niyo po, ano ba meron kay Jesus? May kapangyarihan? May lakas na... Okay, tingin kayo sa akin. During the time of Jesus, maraming tao ang pangalan ng Jesus. Marami. Actually ngayon, may mga pangalan din ganyan. Nung nakaraan sa Nicolas, may kapangalan silang castle group ni Ate Arlene. Jesus yung asawa. Ano ang pangalan ng asawa mo ba? Ano ang pangalan nun? Basta Jesus yung lalaki ay lasengko. Tapos tamad. Ang patutuan niya, hindi ko ikamamura yung asawa ko kasi yung pangalan ni Jesus. Puto ko chita ka. Hindi niya mamura. During the time of Jesus, sa Israel, maraming Jesus ang pangalan. Pero ang prophecy o ang hula ay lalabas sa Nazareth. Sa Bethlehem ipapanganak sa Nazareth lalaki. Tapos, siya ay anak ng karpenter. Pero maraming Jesus nung panahon na yon. Pero ano ang naiiba sa pangalan na itong kay Jesus at bakit siya? Kasi siya lang ang ipinaglihi ng Birhen na ibig sabihin walang laman, walang sexual intercourse na nangyari sa mag-asawa, although hindi pa kasal. Siya lang. Pangalawa, pinanganak sa saksakan. kaya pag tinawag siya Jesus Christ, bakit siya yung Christ? Ang Christ kasi matagal nang hinihintay sa Israel. Ano ibig sabihin ng Christ? The Savior. Yan. The Savior. Tanong ko nga pala, kailan ipinaalam at inangkin ni Jesus na siya ang Savior? Madalas kong sinasabi dito sa church yan. Kailan sinabi, inangkin? Kaya tayo nilalampasan ng mga Muslim at kung kani-kanino pa, mga iglesia. Kasi nga hindi natin papatunayan ng mga gospel, ng mga born again. Kung kailan sinabi ni Jesus na siya yung anak ng Diyos. Yung baptism sa Jordan River. Nung binautismuhan siya ni Juan, nagsalita ang Ama. Saan yung kalapati ang tinig? Bumaba ang kalapati sa anyo ng Holy Spirit, sa anyong kalapati.
nagsalita ang Ama, ito ang sinisinta kong anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Siya ang anak talaga ng Diyos. Amen? Walang duda. Amen. Sabi mo nga, no doubt. Sino dito pinagdududahan mo pa si Jesus? Ngayon, nung sinabi ngayon, hindi siya nag-preach ng salvation. Hindi siya nag-preach ng kaligtasan. Bagkus niligtas niya ang mga tao. He did not preach salvation, but He saved people. He did not preach deliverance. He delivered people. He did not preach prosperity. He prospered people. Ang tanging makakagawa niyan ay si Jesus lang. Kaya hindi siya nagpipreach na katulad ng preaching ko. Ngayon, gaano siya makapangyarihan? Siya yung Christ. Siya yung Messiah. Siya yung naka-assign ng Diyos sa Israel at sa kapanahonan natin. Amen? Kaya pag in-address mo ang anumang bagay sa pangalan niya, sabi niya, lahat ng tuhod ay luluhod. Kailan diniklara ni Jesus na siya, na sa kanya na ang lahat ng kapangyarihan? Nung siya'y aakyat na sa langit. Matthew 28, 19, 18 and 19. All authority in heaven and in earth was given to me. Kanino daw? Jesus. Ibinigay na. Alam niyo yung dominion na yon, na kay Adan yun eh. Naiwala ni Adan kasi nagpatukso po si Eva. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag bumigay ka, nawawala ang dominion. Hindi nawala salvation, nawala ang dominion. Hindi nawawala ang salvation o kaligtasan, nawawala ang fellowship. Naalala niyo yung topic ko nakaraang linggo? Nawawala ang fellowship. Di ba pag nanlalamig ka, nawawala ang fellowship, nanlalamig ka eh. Eh pag nag-pray ka, walang bisa. Sabi mo, walang bisa. Yan. May 18, ganda. Sa 18 mo simulan. Yan. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yung divine attribute, yung deity, yung pagka-Diyos ni Kristo. Ibinigay na sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, wala nang duda. Kaya pag sinabi mong in Jesus' name, pati mga multo. Amen. Naalala niyo yung kwento ko sa simbahay? Nung bago ako sa Kalumpit? Ang tirahan ko ay lumang bahay na dating simbahan. Yung bahay na natirahan ko, may lumilitaw. Dating bahay ko sa highway. Yun. Yung drum set namin tumutugtog kusa. Walang tao. Yung keyboard tumutugtog kusa. Yung electric fan bumubukas at namamatay kusa. Ang problema, ako ang laging napagbibintangan. Ay, lagi-lagi ako sa office nagpapaliwanag sa mga matatanda. Hindi ko po iniwan yun. Merong ibang nakatira. Nung una natatakot ako. Nung mga unang panahon na may mga tao pang nakatira doon, may mga sinakal pa doon. Doon sa lugar na yun. Kasi puro grotto yung lugar na yun. Pero alam niyo po, napagtanto ko, meron pala akong kapangyarihan. Sabihin mo sa katabi, meron ka din. Meron. Yung aking kasamang matanda na nanay ni Ate Nene. Ang pangalan na nanay ni Sister Nene, si Kaani. Pambihira. Sabi niya, brother mo ang tawag sa akin. Natutulog ka po ikasa. Siya naliligo, ba't nandiyan ka sa taas? Takang siya niya. Ha? Yung isang estudyante ng anak ni Kachin, na bunso, si Cyril, nagpatulong gumawa ng lesson ng kanyang assignment, linggo ng hapon, ng gabi. Inabot kami ng mga alas 7, alas 8. Nagsisimula pa lang kami ganyan. Yung kwarto sa taas, may tukador dito o aparador na luma. May salamin yun eh. Bigla ba namang bubukas? Wala namang nagbukas. Tapos suminga ng malalim. Gumanon. Di tumalan yung si Cyril dito sa likod. Pwede po! Sigaw siya. Pero alam niyo po, madalas ako lang mag-isa doon. Alam ni Ate Amy yun. Doon lang ako sa baba natutulog. Kahit saan lang doon. Pero sabi ng Biblia ko, greater is He that is within me than he that is in the world.
Higit na makapangyarihan. Sabi mo nga, higit na makapangyarihan. Ang Espiritu na nasa atin kaysa Espiritu ng sanlibutan. Di ba tayo tinuruan ng ganyan? Pagka maiihi ka, tatabi-tabi ka, ha? Luko-luko ako nga makapangyarihan eh, di ba? Lukuhin mo lelong mo. Tabi! Kanila naman di ko ginagawa yun. Higit ako makapangyarihan kaysa sa kanila. Amen! At kailan mo na kukuha yun? Dahil sa iyong pakikipag-isa, pakikipag-diig, sa pananalangin sa iyong Panginoon. And everybody said, yun yung kapangyarihan na yun. Ano yung una? Dapat ikaw ay anak. Pangalawa, dapat may pananampalataya o pananalig. Pangatlo, dapat consistent. Ang pang-apat, pangalan ni Jesus. Ang panglima, dito na tayo sa panglima. At napaka-importante. Pray with the head, in the head, or with the help of the Holy Ghost. Kailangan nating manalangin sa tulong ng Espiritu Santo. Okay, Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26, pakilagay ganda. Romans 8:26. Sabi sa Romans chapter 8 verse 26, tingin sa akin. Sino dito marunong mag-pray? Sino dito marunong? Alam nyo, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 26? Ano sabi? Ganda. Alam mo na. Alas 2. Matutuloy ba? Yan. Okay. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Gayon din naman. Sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin. See? Meron ako mga kakilala, mga pastor pa, mga pagka nanalangin talaga makakabuhay na patay. Oh, Panginoon ko at Diyos ko! Oh! Ganyan sila magdasal eh. Pero sabi ni Pablo, marunong ka naman manalangin, pero hindi wasto. Hindi sapat. Kulang. Mahina nga eh. Yung tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Bakit? Ito na ho, ang problema. Palagay ko, problema nyo rin. Kung isa, nagpipray tayo at malapit tayo sa higaan, nakakatulong tayo ulit. Kinabukasan na yung amen. Lord, sensya na, sorry, pagod. Love mo na. Love you. Chup-chup. Muak-muak. Yan yun. Ano po ibig sabihin nito? Ang Holy Spirit ang nag-i-interpret, naglulu sa ibang translation. Ang Holy Spirit ang nag-mediate. Ipinamamagitan niya. Alam mo po, sabi ho ng isang translator ng Bible, sabi niya, kapag nagpipray pala tayo sa Diyos, yung mga tinig natin, yung pag kumakanta tayo ganyan, para mo tayong mga sirang plaka. Parang hindi maintindihan. Oh, di ba? Yung kilala ko pag kumakanta, nasa EDSA kami, nasa Caloocan naman siya. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kaya, hindi tayo nakakapanalangin ng wasto. Gusto pa ni Lord, pero ikaw ayaw mo na. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Dinantan niya. Sabi ko, mag-pray kayo, ba't kayo hindi nagpe-pray? Pagdating niya tulog uli. Sabi niya, hindi ba kayo makakapag-pray kasama ko kahit isang oras lang? Ano requirements? Isang oras. Ano requirement? Isang oras. Tanong, sino nagpe-pray na sa oras? Wala. Alam mo niyo kung bakit? Kultura kasi ng mga Pilipino na ang panalangin ng araw, parusa. Di ba? Luluhod ka sa asin, paparusahan ka, tapos magdadasal ka. Luluhod ka sa munggo, tapos magbubutil-butil ka ng munggo. Pitong ganito. Di ba? Parusa sa atin itong panalangin, kaya ayaw natin. Ano gusto natin? Puntahan. Prayer meeting. Pero kung totoong Kristiyano ka, develop your sincerity in prayer. Hindi mo madadaya si Lord. Amen? Sabi ng kasabihan, a prayerful person is a powerful person.
But a prayerless Christian is a powerless Christian. Ano, pastor, ibig sabihin nun? Simple. Kaya minsan wala kang kapananampalataya, walang kadating-dating, walang kabuhay-buhay. Kulang sa prayer. Minsan, dalas kayo mag-away. Wala namang kabagay-bagay, walang kawenta-wenta. Ang pinagmula, nag-away. Dahon lang. Sinabi ng asawa, taob. Sabi niya, hindi, aya. Hindi nagkasundo, nag-away na. Hiwalay na lang higaan. Amen. Amen. Kaya ako pagka, nagsisimula na akong magalit, nagsisimula na akong, alam ko na, nagkulang ako doon sa bagay na yun. Amen. Maraming tao, sinasabi ng kanila, oh, I am Christian, I am Christian. Pero ito sukatan. Are you really a Christian? Are you really hard to pray like Jesus? Sino yung model natin? Si Jesus. Amen? Kaya, minsan ang tagal ng mga panalangin natin. Pero hindi ibig sabihin matagal. Wala. Pinaghihintay ka lang ni Lord. Amen? Pinagtatyaga ka ni Lord. Katulad ng simbahan natin ngayon, nakuha sa tiyaga. Kaya sabi ng kasabihan, kapag may nilaga, kapag may tiyaga, may nilaga. Bakit kaya ang nilaga ay inalimbawa sa tiyaga? Matagal kasi nilaga, lalo baka, kalabaw, palambutin. Pinapalambot pa. Sino dito may mga pinapalambot kayo sa panalangin? Amen? Amen! Amen! Patotoo. Gusto niyo makarinig patotoo? Si Ate Amy, nung nagkagustuhan ako kami, ako pala, nakagusto sa kanya, ay hindi niya ako magustuhan. Siyempre, sino lang naman ako? Ako yung isang aba, di ba? Promdi, di ba? Baduy, kwadrado pa mukha, di ba? Mga Bisaya, kwadrado daw mukha. Hindi magustuhan. Kontrapelo lahat. Nanay niya, tatay niya, kapatid, walang magkagusto. Pero alam niyo po, babalak na akong pasabugin ang ulo ng biyanan ko eh. Wala akong ginamit, nasagdata akong dilumhon. At magpalambot. Kaya pala doon sa Bible School, meron akong ka-eskwela. Ang pangalan niya si Kuya Larry, hindi niyo naman kailangan. Si Kuya Larry, hindi naman siya mangyan eh, pero parang mangyan. Kuba siya, maitim, hindi siya magustuhan. Pero isang araw, nagkagusto siya sa isang, ang pangalan ay Myra. Yan. Si Myra ay dati kong girlfriend. May itsura. Kumbaga, may bikas. Hindi siya magustuhan. Walang kukontra. Pero alam niyo po, hindi siya magustuhan. First year, second year, third year, gagraduate na ho kami. Muhing-muhi itong si Myra kay Kuya Larry. Kasi nga, hindi niya magustuhan. Basta hindi niya magustuhan. Tinatakbuhan. Pero isang araw, nagulat na lamang po ako. Wala na akong kamali-mali, nagkahiwalay na kami. Si Larry, si Kuya Larry, tsaka si Ate Myra, nagkagustuhan. Yun yung sinasabing kapag may tiyaga, may nilaga. Amen? Walang pusong bato sa taong pag nanalangin ay, di ba? Masinsinang panalangin. Di ba? Walang mainit walang matigas na pandesal sa mainit na kape. Sapagkat alam ko, ang pananalangin, parang nagninilaga ka ng isang buto-buto o kaya ay palambuting baka. Sino sa inyo ngayon? Parang ganyan. Meron ka mga palambutin. Hindi pa tinutugon. Pero naniniwala ka na habang tumatagal, lalambot din yan. At kapag lumambot yan, napakasarap niyan. Di ba yung balbakwa? Ano yan? Balat ng baka eh. Buntot ng baka. Kalabaw. Napakasarap niyan. Pagka kumakain ka ng, lalo na yung buntot ng baka, yung kare-kare, naku, pagka sa San Fernando ako kumain na, talagang dumidikit sa tila ko. Pero alam nyo, yung masarap na kare-kare, resulta siya ng mahabang pakuluan. Di ba? At ang masarap na buhay at sitwasyon, resulta siya ng mahabang pananalangin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.
Hindi natin kaya. Pero nandyan yung Holy Spirit. Amen? Kaya, minsan tutulungan ko kayo. Marami pa akong ituturo. Kasi nakikita ko, kailan mag-mature tayo sa prayer. Merong isang matinding sikreto. Meron tayong divine portal na kapag nag-pray tayo, nagbubukas yun. At kayo po, alam niyo yung portal? Sa Narnia, pinakita yung portal. Na kapag pumapasok sila sa wardrobe, ang labas nila ibang mundo. Ganyan yung prayer. Kapag nag-pray ka na, iba na yung pakiramdam mo. Ibang lugar na. Karamihan sa atin, nandoon lang tayo sa pintuan. Amen? Bumibigay na tayo kaagad. Pero hindi mo alam, yung kalangitan ay nasa sa iyo. Ang lahat ng, kaya sabi ni Pablo, hindi ba kayang ibigay ni Lord ng Ama yung kanyang anak? Kasama ng, sabi niya, lahat ng pinapanalangin mo, kasama ng kanyang anak. Amen? And all these things shall be added unto you. Kaya lang kulang tayo sa panahon, kulang, naghihina tayo, nag-aalinlangan tayo. Gamitin natin ang tulong na galing sa Espiritu. Amen? Amen. Kaya po ako nag-pray, hindi lingwahe ng tao. Ang lingwahe ginagamit ko, lingwahe ng Holy Spirit. Kaya yung mga anghel na nakapos doon sa kalangitan, sa real, nakapos lang sila kasi hindi ka nagpipray. Nagiging aktibo sila ngayon. Nagmamadali sila. Amen? Rosa ka, Papa. Pag nag-tanks ka ng ganyan, ang kalangitan ay nayayanig. Pati ang mga demonyo ay nayayanig. In the name of Jesus. Yung pinapakinggan ko po sa YouTube ngayon, si Pastor John Anosike, grabe po, ang laki ng epekto sa buhay ko mula nung mapakinggan ko siya. Kasi nagbukas sa akin ng portal. Ganun ka pala ka-powerful. Sabi ng Bible sa Colossians, we are seated with Christ in the heavenlies. Pinaupo kang kasama ni Kristo sa kalangitan. Ang problema, hindi mo alam. Hari ka. Sabi mo sa katabi mo, hari ka. This time, nagiging hari ka ng sablay kasi nandito ka lang, limitado ka. Pero pag nag-rule ka kasama ni Jesus, malalam, kaya ko pala magpagaling. Kaya pinapractice. Di ba, sipon, hindi agad gamot. In Jesus' name, sipon, malayas. Pati pera susunod. Amen? Amen. Tawagin mo yung pangalan ng aso nyo. Anong pangalan ng aso natin? Si Choco. Ay, lalabas si Choco. Tawagin mo si Trixie. Lalabas si Trixie. Tawagin mo pera. Sino susunod? Di ba? Tawagin mo demonyo, dadating demonyo. Logic yan, nasa spiritual realm. At dapat alam mo yung authority mo sa realm. Wala akong masyadong time para itake lahat yan. Next time lang yan. Pero may isa pa na gusto kong, yan, with the help of the Holy Ghost. Number 6. Okay. A man of discipline. Dapat tayo maging a man of discipline. Meron tayong disiplina sa sarili natin. Okay, dito na tayo magtatapos. Hindi na ako magtatagal, pero hindi ko na kailang basahin ng scripture. Hanapin nyo na. Kung hindi ako nagkakamali, John 12 yata yan. About Martha and Mary, okay? So, si Martha at si Mary ay magkakapatid sila. Si Lazaro kapatid nila. Okay? Si Lazaro ay namatay, pero kaibigang matalik po ito ng family friend. Pero meron pong katagian si Martha na kakaiba, pero parehas po ito sa lumalarawan ng mga Christian ngayon, na maraming katulad ni Martha. Gusto din niya maglingkod, parehas na gusto niya maglingkod, pero gusto din niyang mag-pray. Pero nag-aalinlangan siya kasi nga gusto niya mag-asikaso ng mga pagkain ni Jesus o merienda. Matinin mo po, tingay sa akin. Si Jesus, tuwing aalis na lakad, may kasamang 12 alagad. So ang piniprepare ni Martha na kakainin ay, ako sabi ni Martha, at ito yung kaibigan namin, kailan mag-prepare ako. Di ba? Pag may dumadating kayong bisita, kahit paano, di ba? Kahit pa paano. So hindi ka agad-agad bigla-bigla na makakapag-prepare ng tinapay. Kaya ginawa ko ni Martha ay humiling, Panginoon, pwede humanin yung istorbuhin itong kapatid ko si Maria. Dami nyo sabi niya, baka pwede nyo tulungan. Nakatunganga lang siya. Alam niyo po, sabi ni Jesus, Martha, Martha, lubha kang nababalisa sa maraming bagay. Para ngayon, sinasabi niya sa iyo, Tonya, lubha kang nababalisa sa iyong sakit, sa iyong pera, sa iyong mga apo, sa iyong mga, parang sinasabi niya, Bel,
Siya sabi niya, Oy, Divina! Oy, Amy! Di ba sinasabi na ngayon? Lubha tayong nababalisa sa mga kamerahan natin. Kahit tayo, di ba? Omo! Di ba? Lubha kayong nababalisa. Pero isang bagay lang ang higit na kailangan. At eto, ang ginawa ni Maria at pinili. Sabi mo nga, pinili. May tingin ka sa akin. Yung palang pag-upo sa presensya ni Jesus is a choice. Say it again. This is my choice. Why you here today? Because your choice. Bakit ka nandito ngayon? It is your choice. It is my choice. Pinili mo na nandito ka. Kaya pag hindi mo pinili, nasa bahay ka. Logic, simple. Di ba? Ano ang magandang balita, Pastor John? Yun ang gusto ni Lord. Yun ang pinili. At sabi niya, hindi na ito iaalis sa Kanya. Samantalang ikaw ay nag-aalala, lubhang nag-aalala. Pabira, nag-aalala lang, mahirap na eh. Lubha pa. Di ba? Sobrang pag-aalala. Sino dito sobrang pag-aalala? Hindi makatulog. Hindi makakain. Di makakain, kaiisip sa'yo. Di ba? Pero sabi ni Jesus, yung pinili ni Maria, ang higit na kailangan. Pastor, mali ba tayo? Pakikorek mo nga ako. Para mali ba ako? Si Maria, tama. Pero si Marta, parang mali. Pareha silang Christian. Ito lang yung interpretation. Si Marta, kumakatawan, lumalarawan ng maraming Kristiyano katulad natin, naglilingkod sa Panginoon, pero nagwo-worry. Nag-aalala. Oo, nag-aalaran. Nag-aalinlangan. O, di ba? Ano uso sa sanlibutan? Nag-aalinlangan. Totoo kaya? Totoo kaya? Meron kaya? Darating kaya? Ba't wala pang yung ayuda hanggang ngayon? Di ba? Nagtatanong na tayo, di ba? Sa lubong pakila eh. Totoo kaya? Matutuloy kaya? Pero si Maria, pinili niya ang higit na kailangan. Ano yun? Ang maupo. Sabi mo nga, maupo. Ang maupo sa presensya ng Ama, ng Panginoon, at makinig. Amen. Palagay nyo, mali si Marta? Kulang. Bakit? Tama, nakikinig siya. Doon naman si Jesus eh. Nag-aalala siya tungkol sa gawain. Parang ngayon, nag-aalala ako sa gawain. Nag-aalala ako sa ganito. Parang nasa online, di ba? Nag-aalala ka, di ba? Baka malate ako, ay baka kaya hindi dumating, baka. Pero alam mo, habang nag-aalala ka, lubang dumadami pa yung mga alalahanin. Pero si Maria, alam niyo yung kagandahan ng, sabi nga, siguro si Maria kay ano lang, small geek, o kumbaga sa kwan eh, mababa lang memory. Hindi nag-iisip. Kasi hindi ba lang niya, parang hindi hospitable. Pero may isip naman si Maria. Hindi ba lang magkusa na magpamirin, na magpapakain, di ba? Pero alam niyo po, mas pinuri ni Jesus si Maria kasi pinili ni Maria ang talagang maupo, ang makinig, at matutunan ang ituturo ng Panginoon. Siguro sinasabi ni Maria, minsan lang to. Marami namang panahon para kami kumain, pero minsan lang to makaharap ko si Jesus. Parang ngayon, linggo, minsan lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Once in a while, in a week. In the 7 days, only one Sunday. One day. Sabi mo nga, one day. 2 hours, 3 hours lang tayo nasa presensya ng Panginoon. At dapat piliin natin ito. And everybody said, Amen. Everybody said, Amen. Yun. Sabi ko, pakilipin tayo. So, almost finished na po ako. Alam ko po, mahirap po ang buhay panalangin. It is a matter of discipline, consistency, matter of being child of God, matter of faith. Yeah. Mahirap po siya. Pero itong huli, kailangan labanan natin. Marami tayo, pag nag-pray ka, huwag ka mag-pray, nakatabi mo mga cellphone mo. Tip ko lang sa inyo.
Kaya minsan ang pangit din ng Bible na nasa cellphone. Dapat magbabasa ka ng Bible, magde-devotion ka. Eh nakita mo ngayon yung ano, nag-pop up the message. Nandiyan na ba kayo? Natanggap mo ba yung pinadala kong kabaong? Sabi na. Naalala ko si pastor ko. Sinad nung ng asawa. Naligaw yung chat sa kanya. Naligaw yung chat ni pastor ko. Sa iba, kina Ana Mary, may ari na konsignasyon. Sabi niya, dapat sa Kaela. May tindahan pa sila ng mga taon. Nandiyan na ba yung pinadala kong kabaong? Naligaw. Nagmamadali siya habunin, hindi niya na mahabol eh. Bigla rin sa takot at kung kinawagan ng Kameri. Patay na ba Kameri? Hindi ka nilala si Kameri. Isa sa pinakamayaman sa San Pascual. Yung doon nagsimula si Pastor po. Ano mga apelido nila na? Yan. So, gusto kong i-share sa inyo yung buhay namin. Kung ano yung nakikita ninyo ngayon, bunga yan ng panalangin. Ano nakikita nyo ngayon, bunga ng panalangin. Nakikita nyo sa mga anak ng bahay, lupa, sasakyan, bunga yan ng panalangin. Kayo, sabi mo sa tabi mo, kayo. Bunga kayo ng panalangin. Hallelujah! At kung magpipray kayo, magbubunga din yung mga panalangin mo. Hallelujah! Sino dito? Walang bahay. Manalangin ka, magkakabahay ka. Hallelujah! Minsan madali, minsan matagal. Yung patotoo namin sa bahay, hindi siya madali. Journey of hope. Journey of hope. Infinite. Walang katapusan. Bakit? Ako gusto ko sasakyan. Si Ate Amy bahay. Isang araw, si Ate Amy tanim ng tanim. Pray na pray sa bahay. Pero may bahay na kami. Kasi bahay namin maliit lang. Bahay ko parang kunti. Ang gusto pala ni Ate Amy na bahay, kondo. Sa paligid-ligid pa na charger. Yun, binigyan kami ng bahay ni Lord. Naalala ko yun. Unang binigay, cash, 200,000. 1997, 98 yata yun. 200,000. Binigay lang. Ako po ay naglagay ako ng 50,000. Si Ate Amy, 50,000 din sa kabila, 50,000, 200,000. Taxi lang kami. Tapos, pagdating sa bus, kasunod na bigay, 400,000 ulit. 200,000 ulit. Yan. Ganon din ulit. Sa loob lang kami ng memorial. Bigay. Kasunod na bigay, abutan lang, casual na ganyan. Pero, kung posible ba magtayo ng bahay ang isang pastor sa panahon na yun? Parang imposible. Kailangan mo mag-abroad, kailangan mo maganda kita mo. Na lahat mga nagtatrabaho, tapatin niyo ako. Magtrabaho, ilang taon ka na nagtatrabaho? Tagal na. Di ba? Pero makakapagpundar ka ba ng bahay na 1 million ba lang sa panahon natin kung hindi ka mag-abroad? Imposible, di ba? Pero si Lord na mayaman, sabi ng Bible, si Lord na mayaman ay naging dukha para tayo yumaman. Si Lord na punong-puno ng grasya ay kaya niyang paranasin tayo ng mga grasya nito at maalis tayo sa disgrasya. Kailangan na natin disiplinahin ang ating paniniwala at pananalangin na lahat ng kailangan natin ay nasa Diyos. Amen? Tingay pa kay Pastor, ano kailangan mo ngayon? Ano kailangan mo? Material, pera, bahay, sasakyan, nandyan lahat. Nandyan. Sariyang. Yan ang pagtagumpayan mo. Sa totoo lang, kasi sa totoo lang, kulang tayo sa disiplina. Pag nag-pray tayo, 2 minutes. Karamihan sa atin, nag-pray pa pag ganun-ganun lang. Paano ka tutugunin? Madadali mo ba si Lord ng sinyasan? Lord! Palagay mo. Sabi nila, ano yun? Lord! Ano yun? Pag nag-pray, sasabihin. Amen? Hindi sinyasan. Gagets nyo? Paano nakikipag-usap ka sa isang tatay? Masakit. Pray mo, masakit.
Naalala mo kung nakarang linggo, nagkasakit tayo. Kaya, tama yung kanta. Ano mang maging panahon, ano mang maging sitwasyon, ano mang pagkakataon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Kaya si Lord naghihintay araw-araw. Iyak, luha, minsan hindi lang luha, luha at uhog, kaya luhog. Di ba? Naranasan niyo na ba yun? Naranasan ko yun. Wala naman tayong, una, hindi naman tayo magandang lalaki. Hindi naman ako magaling. Wala akong galing, wala akong, si Lord ang magaling. Amen? Ang meron lang akong kakayahan, manalangin. 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 Kaya alam ko, si Jesus, naalala ko sa Palawan, hindi ko makalimutan yung mga native. Mga native ito, walang bigas. Yung bigas nila, 3 gatang na lang. Last na lang nilang kakainin. Pagkasain nila, wala na. Mabira. Bago sasain, uunaban, di ba? Habang umuunab, nagpipray, nagtatapos. Ang kakain, 12. Imagine mo, 3 gatang kakain, 12. Kakasya kaya yun? Magano kumain ng mga native? Pero wag ka. Yung kakain 12, doon pa lang sa una, pinipray na. Aba, kinabukasan, meron pa. Umalsa yung kanin. At nagmerienda pa. Ano sikreto? Iba na. Naalala niyo, may kwento sa Facebook. Yung asawa ng pastor, inaawat niya ngayon yung kanyang asawa na umuwi na, nagpipreach yung pastor. Kasi patay pala yung kanilang anak. Hindi, tuloy si pastor, pipreach. Tuloy. At pagdating niya pa, doon pa lang niya, pinag-pray para gumaling. At mabuhay. Nabuhay yung bata. Amen? Amen? Tama ang Bible. Tama si Jesus. Ano prinsipyo ni Jesus? Higit ninyong pagsumakitan. Sabi mo nga, higit. Isa pa, higit. Matthew 6:33, higit pagsumakitan. Ano po niyo yung sabihin ng pagsumakitan? Pagmalasakitan na pagharian kayo ng Diyos. Kaya kung hindi ka consistent, hindi ka dumadalaw, paminsan-minsan lang, hindi ka nagpipray, paminsan-minsan lang, hindi ganyan yung pagmamalasakit sa Diyos at sa kanyang gawain. Kaya papatak-patak lang din yung mga dumadating. Pero kung panahon ito, ako, tingin kayo sa akin, this is the tough times. Ito yung panahon ng hard times, and tough times. Sa oras nito, habang nandito tayo, 10 bansa ang nagkasundo-sundo na makikipagsabwatan at magkaroon ng exercises sa dalampasigan, sa karagatan ng Palawan. Ngayon, sa South China. Andiyan sila ngayon. At anytime, pwedeng pumutok ang digmaan pagdating. Ang problema pa natin ngayon, bumubulusok ang mga stocks. May mga panahon na ang matitira lang talaga daw gold. Yan ang mga usapin ngayon. Sa Bible yun eh. Sa huling araw, ang mga banal ang magpapakabanal. The righteous shall be more righteous. And the wicked become more wicked. Ang masama lalo magpapakasama. Amen? Ang mga magiging mahirap, tough times. Sabi mo nga, hard times. Eh mahirap ang mga trabaho ngayon, hirap, puro hirap. Pero alam niyo, kung meron tayong Diyos, meron tayong privilege para manalangin, doon na lang yung ating tatawagan at malalapitan. Hindi ka na mag-atubili, Lord, 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 kailangan namin, Lord, presensya mo, Lord. Kasi yun lang ang tanging kaparanan para gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Pag hindi ka nag-pray, ano ang consequence ng hindi ka nag-pray? Hindi gumagalaw ang Diyos, gumagalaw si Satanas. Pag hindi ka nag-pray, gumagalaw si Satanas, si Lord nakapris, pati ang kanyang mga anghel. Pero sa oras na manalangin ka, nag-a-activate ang kalangitan, kasama ang Diyos, pati ang kanyang mga provision. Kasi nananalangin ka. May tao kayang nananalangin. Noong panahon na gugunawin ng Sodoma at Gomorrah, kailangan ng nagpipray. Ang
ang nagpipray na mamagitan si Abraham lang. Pero sabi ni Abraham, nakipag-bargain sa Lord, meron kayang 50 na nagpipray, Christian, dyan sa Sodom at Gomorrah, hindi mo nawin mo ba? Sabi ni Lord, Abraham, sige, alang-alang sa 50, hindi na lang. Pero nalangkot si Abraham, walang 50. Sabi ni Abraham, teka, 4 na po, bargain si Abraham. 3 po, wala nga 2 po, wala talaga. Hanggang sa dumating sila sa 10. Kahit 10, wala. Pero sabi ng Bible, nalungkot si Abraham kasi 10 wala Kaya tuloy ang pag-unaw. Kaya totoo yun. Yung pananalangin ay isang malaking pamamagitan din natin sa ating bayan, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Namamagitan tayo through prayer. Through prayer. Nandyan na ang kamay ng diablo, hatol, galing sa Diyos, pero hindi pwedeng tumuloy dahil may nananalangin. May nananalangin. Sino dito may nananalangin? Hallelujah. Ang ebidensya ay dapat sumunod sa buhay natin. Ano yung mga ebidensya? Everything that you have, everything that you are going to accumulate, all is evidence. Lahat ng yan. Kaya ngayon umaga dito, sabi ko nga kanina, lahat tayo ay ebidensya na may nananalangin. Sino dito ngayon may natutunan? Gagamitin mo na yung privilege mo bilang anak. Amen? Lapit, lapit. Lapit, lapit mga kaibigan. At makinig kayo. Eto na. Seryosohin natin ang paglilingkod. Noong unang panahon, ang mga bansang itim, lalo itong mga Nigeria, Africa, ano yun sobrang mahihirap na bansa. Pero alam niyo po, ang nagmamarga ngayon, sa bansa na yan, dyan ngayon nanggagaling ang mga great men of God. At naglalaki ang simbahan. Alam nyo, sa tindi ng kanilang kahirapan, inilagay nila ang kanilang sarili sa matinding marundong na pagsisisi at lumapit sa totoong Diyos. At sila'y inangat ng Diyos. Itong sinasabi kong si John Orosige, pinupuntahan siya ng mga bansa, nations. Pinupuntahan siya ng mga bansa. Mga British, German, buong daigdig. Dahil nakakita sila ng galaw ng Panginoon. Ngayon, ang bansa nila, ang yaman, ang lugar na yaman? Cape Town. South Africa, Cape Town. Actually, pangarap namin, kami ng kapatid ko, pangarap ko makarating sa Cape Town. Ang isang move na mayroong sa lugar na yan ngayon, yung movement, nakakapasok ng tao sa portal. Magugulat ka, makikita mo yung istorya mo. Nandoon sa portal lahat. Lahat ng tao nandoon. Lahat na nangyayari dito, nangyayari doon. Kaya sabi ko nga, copycat yan Kaya pag naipanalo mo na doon, panalo na dito sa lupa. Yung real. Which is siya ang custodian. Siya ang custodian. Ngayon, ang Afrika, yaman. Yaman. Ang nakakalungkot sa Afrika daw ng araw, mula sa airport, hanggang sa 10 to 20 kilometers, puro prostitute ang kalsada. Na sobrang hirap ng mga tao. Pero ang nakakabangha, pagdating sa simbahan, sobrang ganda ng simbahan. Sobrang ganda ng mga sasakyan ng mga lingkod ng Diyos at ng mga kasama. Ang dahilan, simple lang. Nagbunga ang kanilang mga prayer life. Nagbunga ang kanilang mga sakripisyong pananalangin. Ang Pilipinas, dapat maunlad na tayo. Nagkampante tayo. Mahusay, magaling, mga Pilipino. Pero parang kalmado tayo. Kasi maunlad ang Pilipinas. Pero alam mo, this time, wala tayong pwedeng panghawakan. Wala sa presidente ang pagunlad. Walang kakayahan ng presidente kahit sino pa. Kahit ang mayor, pinakamautang na mayor, pinakamagaling na ng presidente, hindi tayo kayang pagyamanin. Si Jesus lang ang makapagbabago ng sitwasyon ng ating buhay at ng ating bansa. Palapakan natin ang Panginoon. Only Jesus.
Only Jesus. Say it again, Jesus. Jesus. Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ito bayo? Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus one more time. Jesus, Jesus, Jesus. Ngayong umaga nito, I pray and we pray na bawat isa ay magkaroon ng pagkasumpong kay Jesus. Hindi dahil kwento, hindi ka lang dapat sa kwento. Maranasan mo si Jesus. Gusto kong sabihin sa inyo, gusto dumalaw ni Jesus sa'yo ngayon. Hallelujah. Pakitaas pa dito. Dagdagan mo ng dito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakidagdagan ng dito. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, maging marunong ka sa paglapit kay Jesus ngayon. Yung aabot ka sa panahon na kapag napagin mo yung Jesus, umiiyak ang puso mo. Magkaroon ng reality sa buhay mo yung si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Your name is like a holy.
Sige, maging buhay sa'yo si Jesus sa'yo. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp. Habang nakapikit ka ngayon, atas ang iyong kamay, mararanasan mo si Jesus. Say, I love you, Jesus. Hallelujah. Oh. 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 Sabi na salita ng Diyos, those who call in the name of Jesus shall be saved. Shall be saved. Oh, sakra baka sakra. Sige, hayaan mo dumaloy sa iyo ang Panginoon. Dumalaw si Jesus sa iyo. Sakra baba baka sakra. Oh. Sige, mapuspos ka ng pangalan ni Jesus. Your name is sige, mapuspos ka man kung nakapuspos ka. Your spirit like yours to my soul. Your word is sige, nandiyan yung aktan sa iyong harapan. Nandiyan yung aktan. Alay mo yung buhay mo. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. I pray that in the name of Jesus, let the glory of Christ reveal to us today. Now, Lord, in the name of Jesus. Sige, have fellowship with Jesus. Shurabaka sakarana. Sirarabaka nakakatala. Sikrababahanda. Pinapalayas ko ang lahat ng Espiritu hindi galing sa Diyos. Hallelujah! Espiritu ng Panginoon. Holy Spirit, come to me. Come with us today. Hallelujah. You are welcome. You are most welcome today. In Jesus' name. Pinapalayas ko ang Espiritu ng kahirapan. Yung Espiritu ng kawalang pag-asa. In the name of Jesus, I rebuke you in the name of Jesus. In the name of Jesus. O lahat ng kawalang pag-asa. Espiritu ng kasakitan, karamdaman sa pangalan ni Jesus. Layas in the name of Jesus. Palitan mo, Panginoon, ng pagsampalataya. Palitan mo, Panginoon, ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Pinawawalan namin ng bisa ang lahat ng sumpa na nilagay ng kaaway sa aming buhay. In the name of Jesus. Kahirapan sa isip, kahirapan sa pananampalataya, kahirapan sa pananalangin. In the name of Jesus, I cancel all of that. Yung nababater sa pananalangin, nahihinto, nawawala, nalalayo. In the name of Jesus, balik sa presensya ng Panginoon. Demonyo na naglalayo para sa aming pananalangin. In the name of Jesus. Hallelujah.
tinatalian kita. Hindi ka na maaaring makapenetrate pa sa mga anak ng Diyos. Wala na makakahatlag pa sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa. Sa iyo kami nagmula. Ikaw ang source namin, Panginoon. Ng lahat-lahat. Hallelujah! In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lahat ng gusto mong sabihin, sige sabihin mo. Hallelujah. Sige, lahat na gusto mong sabihin, you have enough time. Grupuhan natin sarili natin. Group yourselves into 3. Kung meron kayong mga kasama dyan, then continue to pray. Sabi na salita ng Diyos, 2, 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan. Naroon siya sa ating kalagitnaan. Call the name of the Lord.
aming mga paa. Kapag kami naliligaw, yung katapatan mo ang magpapalakas sa amin at yung presensya ng aking tagapagligtas. Oh! Oh! Come on! Sino sa inyo? Alam mo may ginawa sa iyo ang Panginoon? Sino sa mga dito may ginawa ang Panginoon? Sa pananampalatay, sino nagdiwala may mga dumating na bagay sa iyo ngayon? Meron ka ba walang visa sa ulang ito? Lahat ng sumpa ng kahirapan, pinawawala ng visa sa pangalan ni Jesus. Wala nang magtrabaho, wala nang mga kailangan. In the name of Jesus. Here it goes! Let it flow! Opportunity comes! Nakakakita ako ng bagong liwayway sa umagang ito. See to it, na natulog ka, hindi mo lang pinapanood, but you enjoy. Hindi mo lang pinapanood at nagtitake ng pictures, but you enjoy every moment of the rising sun in the morning. Hallelujah! Ito yung panahon na nasisikat ang bagong araw sa buhay mo. Ito yung panahon na hindi mo nasilayan ng matagal ang araw. Ngayon, dumating sa araw nito, malapit na. Sinasabi sa inyo, Panginoon, just enjoy in the presence of your people. Hallelujah! 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 In the front of hardships and the enemy, nandoon ang presensya ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, mapalad ang mga hindi nakakita pero naniniwala. Ulitin ko, mapalad daw ang mga hindi nakakakita pero naniniwala. It shall come to pass. Darating ko sa iyo. Hallelujah. Nababarang ko pa sa panalangin na. Yung matagal ko ng panalangin, bababarang ko pa more. At palalambutin ng Panginoon ang puso ng mga taong pinapanalangin ko. At mga bagay, mga sitwasyon na matinigas. Sa araw, may magbabalita sa inyo ng mga gandang balita sa ESDA. Salamat po, Panginoon. Tinutuntukan namin ang mga kahirapan. Tinutuntukan namin ang mga sitwasyon. Ano ba ang mga panahon na ito na nagpahirap sa amin, naglugmok sa amin, nagpahirap sa amin. Tinutuntukan namin sa pangalan ng Jesus. Sa bagong istorya, Panginoon, nagpapapalalim ng aming relasyon. Sa bagong istorya ng pagpapaunlad. Sapagkat sabi ng iyong salita, you are doing something new in the desert. Hallelujah. Rivers comes and the waters comes with flowing of milk and honey, says God. There's a new. Hindi pa natin nakita, hindi pa natin naisip. Tama ang salita ng Diyos na binasa natin kaya sa Isaiah. For your thoughts is not my thoughts. Your ways is not my ways. Yung paraan natin, hindi paraan ng Panginoon, says God. Pero ang pinakamaganda sa huling talat ang binasa natin kanina, I, the Lord, sabi niya, and my words is a decree. Ganda natin pa ba yung kaninang word sa Isaiah? Hallelujah. Sabi niya, the Lord. Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat nang talikuran
Mula sa Diyos, magkakamit din na ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang kaisipan ay hindi ninyong kaisipan. Inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan ng dialog na bumabagsak mula sa langit ay hindi na mabalik, kundi didilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman na nabumunga at nagbibigay ng butil at pag-asig at tinapay upang maging pagkain. Salita na lumalabas sa aking bibig. Sabay-sabay tayo. Ang mga ito ay hindi na babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga bala at gagawin nito ang aking dinanais. Ilan kilo! Ilan kilo! Says God. Bumayo kayo na may nagpapala, papunlan. Huwag tayo magsasawa sa pananalangin. Maging masipag, maging masigasig sa mga gawain. All the blessings that God intended you today, receive them one by one. In the name of Jesus, I rebuke, I cancel all kinds of sicknesses and plans of the enemies and plan against you. In the name of Jesus, all blessings, all favor, all inheritance from heaven, hallelujah, God intended you today, come to you now in Jesus' name. All the good health, all the favor, in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah! Yan ang limang bawat isa. May pagmamahal. Hallelujah! Mainit na mainit. Hallelujah!
lahat. God bless you.